ng U.S. Embassy at Department of Foreign Affairs ang kahalagahan ng Subic-Clark Manila-Batangas Railway Project na layong makalikha na maraming trabaho at makatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Balak din daw ng Amerika na palakasin pa ang depensa ng Pilipinas. May unang balita si JP Soriano. Sa 2025 Independence Day celebration na inorganisa ng Embahada ng Amerika sa Pilipinas, formal na inanunsyo ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang tulong pinansyal mula Amerika para maumpisahan na ang Subic-Clark Manila-Batangas o SCMB Railway Project. Last week in Washington, we announced funding for a major freight rail line linking Subic, Manila, and Batangas under the Luzon Economic Corridor Initiative, creating jobs and driving innovation in both of our countries. Matatanda ang unang iminungkahi ang pagbabalik ng SCMB project noong nakaraang administrasyon, pero hindi umusad ang negosasyon kasama ang China. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, magkakaroon ng malaking epekto sa pag-unlad ng ekonomiya at ng bansa ang SCMB project, which is designed to link the three major ports in Luzon and decongest traffic in the Port of Manila. This flurry of activities are a testament to the strength and depth of the relations. Sa pagbisita ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa bansa nitong Marso, isa sa mga ipinangako ng Amerika sa Pilipinas ay daragdagan pa raw ni U.S. President Donald Trump ang tulong para mapalakas pa ang defense capabilities ng Pilipinas. Iminumungkahi ngayon ng ilang mambabatas sa Amerika ang pagsusulong ng pagbuo ng isang joint ammunition manufacturing factory at storage facility sa Subic na isang dating U.S. Naval base. Wala pang bagong pahayag kaugnay sa mungkahing ito si Defense Secretary Gilbert Teodoro na isa rin sa mga bisita ng U.S. Embassy sa 2025 Independence Day celebration. Pero nauna nang sinabi ni Teodoro na bagaman wala pa silang formal na abisong natatanggap mula sa Amerika, welcome development daw ito dahil tiyak na makikinabang dito ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Present din sa pagtitipon ng U.S. Embassy ang mga ambassador ng bansang kaalyado ng Pilipinas at tinatawag ngayon na Grupong Quad na kinabibilangan ng US, Australia, India at Japan. Ang Department of Foreign Affairs nagpasalamat sa mga bansang kabilang sa Quad sa pagtugon nito sa mga nararanasang harassment ng Pilipinas sa West Philippine Sea. We are more than friends, partners, and allies. We are family. As we mark Independence Day, we renew our commitment to our shared ideals. Ang 2025 Independence Day celebration, dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno at ilang personalidad. Present din ang mga kinatawan ng Philippine media, gaya na Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, at Assistant Vice President and Deputy Head of GMA Integrated News Operations, Reyna Ann S. Dimapawi. Ito ang unang balita, JP Soriano, para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.